Hello guys! Hello everyone! You click this video, ibig sabihin naghahanap ka ng good news that will truly make this world a better place. Siyempre, niimbitahan namin kayo to join in sa aming mini party as we celebrate good stories na may hatid na good vibes together with good friends and good drinks. Welcome to Let's Drink to That! Every day there is always a reason to celebrate. Let's drink to that! Yay! Ano naman kaya ang ating drink of the day? Siyempre, makakasama pa rin natin ang ating coolest drinking buddies, AC Soriano and China Crab! Uy, pero nakita nga natin na very blue ang ating drink for today dahil maraming human qualities ang nire-represent ng color blue. Andiyan namang strength, ganon, wisdom, ganon, at saka peace, ganon. Oo, na siya ring themes ng ating mga kwentong i-share for today. Correct. Kaya naman, our drink of the day is Blue Hawaiian! Ayan. Made with yogurt and simple syrup. Plus, meron pang plus yan ha. Okay. Blue energy drink, blue curacao, and blue suede shoes. Charot. So, Ganda pala yan. Charot siya. Pero social, di ba? Very aesthetic. Ito na, balita ako na tungkol daw sa youthful na mga kababayan natin, ang mga kwento natin today. And I'm really excited na ibahagi to sa kanilang lahat. Nakaka-proud talaga yung mga kasabayan natin, no? Oo, totoo yan. Diba? Youthful di ba? Youthful. Mga ganito. Yes, youthful. Nakiniwasan mo ko. Tayong tatlo. Bagets ka, di bagets? Siyempre, with that, let's drink to that! Naku, eto na. Drink of the Okay. day. Blue Hawaiian. Nako, eto na, magsimula tayo kay JC or kay Juan Carlos Sumpad and his story of strength. Si Juan Carlos ay teen student mula sa Baguio City. And imagine na, he is only 16 years old at naglakas loob siyang sagipin ng isang 64-year-old lolo with his knowledge of basic life support and CPR. Oh my God, ang bata niya pa dyan talaga 16. At ayon nga sa news article, bumaba siya mula sa sinasakyan niyang jeepney nang makita niya yung lolo na medyo malayo at akala nga niya lasing lang, di ba? Pero nung nilapitan niya, nung chinik niya, medyo mahina na talaga. Kaya naman, ginawa niya ang tinaguriang until 100 CPR kay lolo, yung tinatawag natin 100 chest compression per minute, which is mahirap. Kailangan mabilis siya at nakakatakot din yun. At saka kailangan tama yung posisyon ng kamay mo. Kasi kung hindi, baka mag-crush yung ribs. Oo, dapat tama rin yung pressure, di ba? Pero eto na nga, congratulations dahil timing is everything. Dahil nga itong si JC, kaka-CPR refresher lang niya dun sa City Hall. May ganung klase sila doon. Kaya naman, alisto siya that time. At si Lolo, safely, na-turn over sa Emergency Medical Services. Thank you, Lord. EMS. Congratulations. At nagbigyan ng karampatang lunas. Thank you, Lord. Sorry. Grabe. No, nakakatuwa lang isipin na ngayon kasi 'di ba sa mundo ng syempre, naka-social media na tayong lahat. May mga instances kasi na bago ka tumulong, parang may instinct minsan na biglang i-video mo Kunin yung muna cellphone, video mo na content for the content. Pero with him kasi, parang ang sa kanya is to help. Yeah. Parang kiber sa cellphone at sa pag-video. Basta matulungan niya. Oo, basta importante sa kanya is to save Lolo's life. Kung titignan mo, nasa jeep nga siya. Hindi naman, wala naman pala sa jeep din yung lolo. Kasi minsan pag nandun on the spot, mabilis. Ang talas ng mata para makita niya. Tapos babain mo at puntahan mo. Pero aminin natin, bihira talaga yung ganun. Kaya yung bata, meron din talagang instinct na tumulong. Kasi the rest yan, pwedeng, baka naman ng ano lang. Pwede mong madedma Or iisipin mo na, siguro may kamag-anak naman. Or may ibang tao naman na tutulong. Parang meron parang dinidifuse mo yung responsibility para hindi sa'yo mapunta. Parang ipapasa mo sa ibang tao. At saka sobrang sakto, nakaka-CPR refresher lang din niya. Kasi again, delikado yun kaya mag-iingat din kayo gagawin niyo kung gagawin niyo yung mga CPR. I-pump na gano'n. Nakakatakot yun. Kaya congratulations kasi nga, saktong-sakto kaka-CPR refresher lang din niya. Alam niya kung paano mag-detect ng pulse, kung mahina o hindi. At nandun siya, right place at the right time talaga. Pero kunyari may ganyang senaryo nandun ka, ano ka ba? Si panikera ka ba? O yung kalmado ka? Kasi ako for sure, panicking ake. Ikaw?
di ba mukhang ang kalma ko? Pero sa mga ganyan, medyo may pagka-panikera. Oo. Yung, oh my gosh! Tapos kakabahan na rin ako, gano'n. Tapos magkatawag ka na kung sino ganyan. Di ba? Parang gano'n. Pero dapat nga yata kalmado ka sa ganung sitwasyon para makaisip ka ng tama. So mukhang kalmado naman yung bata ng mga oras na yun. At syempre, para sa katapangan at quick thinking ni JC, let's drink to that! Ang galing mo, JC! Saludo kami sa iyo, JC! My God! Okay, susunod naman sa ating good news. Storya to ng 22-year-old na si Soj Gamayon and his story of wisdom. Kasi si Soj kakapanalo lang sa isang national championship ng isang competition that empowers the next generation of innovators to develop and launch outstanding ideas accelerated by artificial intelligence technology. Fairness, yung maganda pala hatid ang AI kahit pa paano, Pero eto na nga, etong si Soj na yan, nakikita natin, ipinanglaban niya ang kanyang app na makakatulong sa mga Pinoy farmers na mag-manage ng critical and unpredictable factors katulad ng mga diseases, mga pests, or mga weather-related risks pagdating sa kanilang mga tanim o sa ani. Which is mahalagang-mahalaga yan. Basically, parang traffic light daw yung app niya. Parang may green for safe. Okay, meron ding yellow for caution. Tapos meron ding red for immediate action. Bongga yun. Fairness, pang matalino. At ang nakakatuwa kasi, tubong Ilocos Norte pala itong si Soj. So, witness siya sa mga pinagdaraan ng pagsubok ng mga farmers natin, di ba? At dahil may kaalaman nga siya sa technology at farming, gumawa siya ng app na makakatulong sa ating agri-sector. So, over 3,600 entries ang nakalaban niya at isa sa premyo dyan ay all expense paid trip to Silicon Valley lang naman. Dito, ate? Dito. Kaya talaga, congratulations! Ang gwapo pa! Cute yung bata. You make us proud. Thank you. Ang galing naman ng batang ito. Kasi ang makikinabang dito is our farmers. And let's not forget na ang Philippines, agricultural country. So this will be beneficial talaga for our farmers. And to think tayo dati to tayo ang nag-export ng mga bigas natin. Ngayon, kulang dahil nga unpredictable yung weather. May mga peste, hindi natin alam kung kailan may bagyo. May mga peste, tapos yung tingin mo naman sa akin, grabe siya. May mga peste. Ate Judy. Tama. Sobrang unpredictable. Lalo ngayon may global warming tayo, di ba? So, kung merong app na ganyan, di ba? Alam nila kung kailan gagawa. So, ang galing kasi yung app na to, makaka-detect, makaka-protect. Siguro ako, kung gagawa ako ng app, siguro yung mga pampa-GV lang. Ganyan. Parang kasi ang dami ng BV sa mundo. Parang app lang natin. Parang yung channel ni Jody. Let's drink to that app. Ganon. Pwede, pa-develop natin. Ako siguro kung gagawa ako ng app, para wala nang magugutom. Yung kunyari parang merong i-click mo na lang, ilalagay mo ko, may meals tab. May lalabas, may meals tab. Tapos i-click mo na lang, tapos kakain ka. Parang community pantry. Parang gano'n, diba? Pwede. Naisip ko ang app kasi syempre, di ba, parang wala lang, baka merong parang app na, parang services, parang service provider siya, na doon mo makikita lahat kung anong kailangan mo sa, kunyari sa baler mo. Kunyari kailangan mo ng tubero. Hindi naman nagsistay in talaga yung mga parang service providers natin, di ba? Kasi minsan pwedeng ending mo na kung saan ako harap ng ganito, ganyan, kung sino tinatawagan mo. So yun, nandun lahat. Parang one-stop shop siya for services. Tama. In fairness sa idea ni ate, I think dali natin sa Silicon Valley yan ate. Maganda yung idea niya. Grabe kayo. Bongga ni Soj. Grabe. At para kay Soj, talaga namang ni-level up ang paggamit ng technology to help other people. Let's drink to that! Bongga mo, Soj! Ganon. At finally, pag-usapan naman natin si Kat Medina Umandap. Naku, at ang kwento niya ng paghahanap ng inner peace. Si Kat is a Laguna native and now the youngest Filipino to travel 195 countries around the world at 36 years old. At take note, wala siyang diplomatic passport na ginamit. Yung Philippine passport lang talaga yung girl. At ito nga ang backstory niya ha. Bata pa lang daw siya. Dream na niyang makapag-travel around the world at maging diplomat. Pero ngayon, she's working as a travel blogger at rumaraket din siya sa iba't ibang mga online businesses at saka sa mga consultations. So doon niya kinuha yung budget niya to travel
Pasok nyo naman kami. Saan ba yan? Diba? Saan ba Saan may yung mga opening ba racket na dyan? yan? Oo, ayun siya. Bongga. Pero eto na nga ha, 20 years old daw siya nung una siya nakapag-travel sa ibang bansa. At ang una niya pinuntahan ay sa Kuwait. Oo. Tapos eto pa nga yung style daw niya. No? Tips niya sa atin to. Gastos, pahinga, ipon, tas lipad ulit. Si Darna ka ba, te? Ako kasi naman. gastos, pahinga, gastos ulit. Same tayo, ate. Ang galing mo. Galing niya. Pero eto ang naging buhay niya for 12 years na hanggang maikot niya ang 195 countries sa buong mundo. Nakakaingit naman tong babaeng to. Oh, ayan, grabe. Saan ang daming culture. So, pero eto na nga, may trivia pa ako mga ate ko. Ang hardest country daw na kanyang nabisita ay sa Sudan. Kasi may civil war daw doon. Delikado. Bumisita siya. Pag-isa lang siya Yun. pumunta. Oo. Pero ang next goal naman niya ay makabisita naman sa iba't ibang province dito sa Pilipinas. Wow, naku, yan naman ang aabangan natin sa Libutin kanya, mo! no? Ang Pilipinas! May team song. May team song siya. Ang galing naman niya. Philippine Nakakaingit. passport lang yung gamit niya, ha? Ang At saka, galing. lalabas ka talaga sa comfort zone mo sa pag ganyan, ate. Di ba? Oo. At saka hindi nakakatakot 20. mag-travel mag-isa, girl. Ako At hindi ko 20 kayang years mag-travel old, no? mag-isa. Sobra Tsaka, siyang independent. Because Ako gusto naman, meron mo. akong na-encounter before. Parang ang name nila is the Bucket List Family. So, they're a family of parang 5. So, yung parents, tapos yung 3 kids, and then they would just like, dinatangay lang nila yung mga anak nila sa kung saan sila. So, May parang gusto. mga, na rin sila, mga nomads sila. And then, they-invite na sila sa mga, mga conferences to speak about, the kind of life that they live, that they're traveling with their Wow. children. Tapos, meron din yung, parang, sa National Geographic, nag-contribute na rin sila ng story nila. So, yun, nakakatawa lang, di ba? At saka ang talagang makaka-relate dito kay ate girl, itong si ate mo, Si Judy Jules. Santa Dahil Maria. ito, sabi mo, Gold ang siya eksena eh. talaga niyan is taping, trabaho. Tapos biglang mawawala. Ilang country na ba ang naikot mo? 60. 60? 60? Grabe, ikaw na yun, ate. Parang susunod ka sa kanya. Gusto ko siya, nga sabi ko siya yung peg ko eh. Pero saan ang Peg ka na pinakauna namin, mo, ate? At saka 60. ilang taon ka nung unang beses ka nag-out Okay, of the ang country? unang travel na ginawa ko out of the country was actually for work. Okay. It was a photo shoot for a clothing brand when I was 18. So, ang unang country na napuntahan ko ay Hong Kong. Ano yung pinaka-favorite mong country na, at saka yung parang yung culture na pinaka-bet na bet mo? Kung maalala mo, sa lahat ng pinunta mo. Sa dami niyan, for sure, meron kang favorite siya. Hindi yun na nga, sabi ko, parang I get asked that a lot eh. Parang, ang like ko sinasabi, hindi talaga ako makapili kasi bawat country, Iba-iba. meron siyang sarili niyang kultura that makes it Unique. special and unique. Pero parang lahat sila for me beautiful, lahat sila maganda, lahat sila unique. And dun mo parang makikita yung ma-appreciate na yung diversity nating lahat. Na ang hirap mag-judge ng isang nation. Lalo na kung alam mo yung history and culture niya. Kung may pagdadalhan ka sa amin ni Ate China, Oo, ng mga dali mo bansa, naman kami. tig-isa kami. Dali mo naman kami. Siguro, Cambodia. Ay, ate, gusto ko pumunta Oh my gosh, Cambodia. Kasi parang living time capsule ang Cambodia. Sige na, nag-Cambodia ka na. Saan mo ko Saan dadalhin? dadalhin natin? Ikaw? Gandahan mo Mag-expect ako Sige, dyan yung social Lebanon. Bakit? Ba't sa Lebanon? Social mo naman. Gusto ko yung mga European countries. European Doon country. mo ako ilagay para European. Siguro, sige, sa France na lang. Parang bagay ka Bagay ako doon. dyan. Kasi parang Eiffel Tower na... Sorry. Eiffel Tower. Parang baliktad. Siya na yun, ate. Ay, sorry. We love Cambodia, Paris. At syempre, di ba, bago tayo lumabas din ng bansa, maganda rin na i-explore natin yung sariling atin. Kasi grabe, alam mo, ang ganda-ganda rin talaga ng Pilipinas. Explore the Philippines. Oo, Piliin mo Rin ang Pilipinas. At syempre, para kay Kat na kinilala ang buong mundo, let's drink to that! Ate, tuloy mo yung Cambodia. alam mo na, Paris. And there you have it,
Guys, iba't ibang good news na may hatid na strength, wisdom at peace. At sana ma-inspire at napasaya po namin kayo ngayong araw. And once again, thank you for celebrating with me, China and AC. Thank you! Thank you, ate. Pero eto na nga, please like, comment, and share this vlog episode. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa channel ng Ate Bestie ko. Diba? Click subscribe! Tama. And if may mga good news kayo para sa amin, guys, ikwento nyo na yan sa comment section. I-flood nyo kami dyan para aware kami kung ano mga bagong chika, mga bagong good news. That's right. Yes. For more inspiring stories na hatid ay good vibes, just keep tuning in to your newest source of good news because every day, there's always a reason to celebrate. Let's drink to that! Sarap.